bansa ang El Filibusterismo. Pangalawa, may natagpuan sa kanyang bagahe na Pobres Frailes, isang polyeto na anti-friars. Tapos pangatlo, ang mga kaisipan daw niya ay naglalayo, no, sa mga kabataan sa edukasyon. Pang-apat, may mga sinulat siyang anti-religion. Yung nasa likod pa nito na wala doon, para hindi siya maka-impluwensya sa mga grupong nakikita nila na nag-organize na sa Pilipinas. Dahil malaki nga ang naging impluwensya ng Noli and Fili sa mga kilusan, no, na namumuo, hindi pa buo, namumuo sa Maynila. Yung mga last chapter doon, yung si Father Fernandez, kasi sinasabi doon kay Simon, di ba si Simon gusto niyang gumawa ng revolusyon? Bago mo gawin yan, dapat yung ayusin mo muna yung sarili mo. Parang roadmap yan na how not to wage a revolution. Kakaibang buhay ang sinapit ni Rizal sa Dapitan. Malungkot siya nung pagdating niya doon dahil siguro parang gobat nun, ano? Galing ka sa Europa, galing ka sa Manila, hindi ba talagang isang hagupit yun sa buhay mo. Ngunit, hindi siya nasira ng loob. Diba? At tinulungan niya yung komunidad doon. Pinakamamahal kong ina. Naglilibang ako madalas upang hindi mainip. Marami akong ginagawa. Nagtitipon ng mga kabibi, nangangabayong paminsan-minsan, at tumawa pa ako sa loterya. Nung nasa Dapitan siya, nanalo siya sa loto, ibinili niya ng napakalaking lupa. No? Kung saan gumawa siya ng dam, gumawa siya ng ospital, gumawa siya ng eskwelahan, gumawa siya ng kung ano-ano. No? So, ibig sabihin dito, pinakita niya what Jose Rizal can do kung binigyan siya ng oportunidad na maging isang public servant. Walang kulang sa akin kundi ang kayo'y makapiling upang maging maligaya. Si Rizal ay exile, no? Parang nakakulong siya sa Dapitan at hindi siya pwedeng lapitan. Ang pwede lang pumunta sa kanya ay mga magpapagamot. Kumbaga, ang passes dito, dapat may kasama kang bulag. Kaya nga later, si Pio Valenzuela, may kasama siyang a certain Roberto Mata na bulag. Kunyari, magpapagamot. No? Pero, kakausapin niya si Rizal tungkol sa revolusyon. Noong 1895, nagboluntaryo si Rizal kay Gobernador General Blanco na magsilbi bilang doktor sa Cuba, kung saan may nagaganap na revolusyon. Kung nasa Dapitan siya, sabi niya, ako'y magsisilbi sa mga Espanyol sa Cuba kasi nagkakaroon ng revolusyon. So, sabi nung ilan, makikita dito yung pagtataksil ni Rizal. Kasi sa totoo lang, gusto niya talagang sumagsilbi sa mga Espanyol. At one perspective, you can also look at it as he wanted to go to Cuba so that he can learn about revolution. Nung nandun na siya papunta sa Cuba, sumiklab ang revolution. Nahuli siya ngayon. Nakulong siya sa Spain ng ilang araw kasi binilik siya sa Pilipinas, November 3. Ikinulong na naman siya doon. Pero kasi ito yung mga nahanap nila. Sa mga meeting ng Katipunan, nandun yung larawan ni Rizal. Lagi nga silang sumisigaw na mabuhay ang Katipunan, mabuhay ang Kalayaan, mabuhay si Jose Rizal. So, at password si Rizal ng mga bayani. Nakarating ang mga sikretong ito sa simbahan at gobyernong Kastila. Sa pagbalik mismo ni Rizal galing Espanya, idiretso na siya sa Fort Santiago upang ikulong. Marami mga katipunero ang hinuli at pinahirapan dahil sa revolusyon noong 1896. Kung Indio ka noong panahon ng Espanyol, nangangatog na ang ano mo. Nangangatog ang tuhod mo. Kasi, ibig sabihin nun, hindi mo na alam kung lalabas ka pa doon ng buhay. Alam niyo, torture na ginagamit nung unang panahon, yung mga malalaking pako na ipinapasok sa bawat daliri. No? Meron pa yung ibibitin ka ng patiwarik, tapos bubugbugin ka at lalatiguin ka. No? Ito yung mga naranasan ng mga tao noon at maaaring naranasan din ni Pasiano. Naroroon din sa Fort Santiago ang kanyang kapatid na si Pasiano, subalit hindi niya ito makikita. Isang araw matapos ang Pasko noong taong 1896, nilitis ang kaso ni Rizal. Rebelyon at ilegal na pag-oorganisa ang kasong ipinataw laban sa kanya. Kailanman hindi ako nagtaksil sa bayan.
Kaalaman ang nais ko ipahatid sa aking mga kababayan. Hindi apoy ng galit labang sa kung sino man. Isang kamulatan. Ngunit ang katotohanan ay sinuwalat mo ay pinabubulanan. Nagpunla ka ng puot sa lahat ng kasinungalingan. Higit pa sa riyan ang ninais ko ipahatid sa aking mga kababayan. Kung titingnan natin, ang pinakamalalim na dahilan doon ay isa lang, illegal association. No, yung sinasabi nilang sedition, no, at iba pa, sabit lang yon, no? So, pagtatayo ng katipunan, ang pangunahing kaso ni Rizal dahil ang katipunan ay illegal at kalaban ng Estado. Sa araw mismo ng paglilitis, hinatulan ng kamatayan si Rizal. Hindi pa ba tayo gagawa ng paraan? Handang magbuwis ng buhay ang ating mga kasama. May takas lamang si Maestro. Huwag! Pero bakit? Kung yun lamang ang tanging paraan para mabuhay siya. Hindi rin siya papayag kapag nagkataon. Mas marami siyang magagawa kung mabubuhay siya. Pero mas marami Pilipinong mamumulat kapag natuloy ang sentensya. Iaalay mo ang sarili mong kapatid. Sa paligay ko, alam din nila yan eh. Hindi lang nila siguro pinag-uusapan. Pero yan talagang ginagawa mo. Sumusulat ka tungkol sa lipunan, pinipintasan mo sila, pinabatikos mo, o minumulat mo yung mga pananaw ng iyong mga kababayan, eh talagang diyan ka hantong. People are saying Jose Rizal is anti-revolution. Ang tingin ko naman dyan, Rizal was ambivalent. Pagayon-gayon siya tungkol sa revolution. Minsan sasabihin niya, gusto kong maging probinsya tayo ng Espanya. Pero sa ibang writings niya, sasabihin niya, peaceful separation from Spain. Kay Pio Valenzuela, sinabi niya, ba't kayo nagre-revolusyon? Handa na ba kayo? Maghanda muna kayo. Rizal was never anti-revolution. So, may mga sunod-sunod lang siya. Ito, hindi pwedeng bigla. Dahil sigurado, talo ka. A lot of people are saying, nagkaroon ng revolusyon sa Pilipinas kasi nabasa ng mga Indio ang Noli Me Tangere. Sa palagay ng mga historians, malaking kalokohan yan. Bakit? Saan bang wika nakasulat ang Noli? Sa wikang Espanyol. Ang audience ng Noli Me Tangere ay ang mga Espanyol na hinihingan nila ng reforma. Pero, bakit sumikat pa rin si Rizal? Kasi si Rizal ang pinakaunang taong narinig nila na nagsusulat laban sa mga Espanyol. Maaaring hindi nila nabasa yung kanyang sinulat, yung kanyang pagtayo laban sa mga Espanyol gamit ang kanyang pluma. Inspirasyon na agad yun. Mahal kong kapatid, 4.5 taon na tayong hindi nagkita o nagsulatan. Ngayon mamamatay na ako, sa iyo ko iniaalay ang aking mga huling habilin. Sasabihin ko ano ang nadarama ko sa pag-iwan sa iyong nag-iisa sa buhay. Pinapasang buo ang pag-aalaga sa pamilya at sa ating matatandang magulang. Alam kong nagdusa ka ng husto dahil sa akin. Labis-labis ko itong nadarama. Sisiguro ko sa iyo, kapatid ko, na mamamatay akong walang sala sa krimen ng rebelyon. Kung nakaambag ang mga unang kong sulatin dito, wala akong paraan na ganap na itanggi ito. Ang kanyang mi ultimo adios na isinali ni Andres Bonifacio sa Tagalog at ipinalaganap sa mga katipunero ay isang inspirasyon mula noon hanggang ngayon. Inihahandog ko ng ganap na tuwa sa iyo yaring buhay na lantan at aba. Naging dakila may iaalay rin nga kung dahil sa iyong ikakatimawa. Nung dumating sa Ibarra, gusto niya magtayo ng eskwelahan na para ma-educate yung mga Filipino. Kasi ito yung prescribed solution ni Rizal sa social cancer. Educate mo ang mga tao mo para hindi maloko. Bibitay at madlang mabangis na sakit o pakikibakang lubhang mapanganib. Pawang titiisin kung ito ang nais ng bayat tahanang pinakaiibig. It was him he expressed in his pen. Antonio Luna, a younger Filipino, admired Rizal. And he said, we felt like cowards because we were afraid to share our love for our country. To us, he was a big man on his own pedestal because of his writings. Ang pinakita ni
Rizal, kailangan kang makialam. Kailangan alam mo ang issue. Kailangan nagbabalik ka sa kasaysayan. Isang tinuturo ni Rizal sa atin bilang isang manunulat, huwag tayong makulong sa ating sariling comfort zone. Huwag lang yung sarili at pamilya lang ang iniisip natin. Hindi nga ba, the pen is mightier than the sword, sabi nga nila. Because with the pen, you write your ideas, and you know that you cannot kill ideas. You can kill the writer, but the ideas live on. So yung panulat niya o yung pluma, malaking bagay ito sa pagiging Rizal ni Rizal. Hanggang sa dulo ng buhay niya, hawak niya ito, kapit niya ito. Ito talaga ang lumikha kay Rizal. Sa sandaling buhay maalab kong nais, ang kagalingan mo't ang paiwang sulit. Ng kaluluwa kong gayak na aalis, kinhaway kamtam mo, anong pagkarikit? Paalam na liyag, tanging kaulayaw, taga-ibang lupang aking katuwaan. Paalam na sa inyo, mga minamahal, mamatay ay ganap na katahimikan. Pag-ibig sa tinubuang lupa ang nag-udyok kay Rizal upang gamitin ang pluma bilang sandata. Kalayaan na ating tinatamasan ngayon ang pinakamatamis na bunga nito. At sa hanggang sa susunod pang mga taon, naway maging buhay ang mga salita at panulat na ito ni Rizal sa ating puso, isip at kaluluwa. Ako po si Howie Severino. Maligayang kaarawan, Jose Rizal.